Hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. Pala nang inihain sa Kongreso na nagsusulong sa pagbabalik ng parusang bitay sa bansa. It was 1999 when convicted rapist Leo Echegaray died by lethal injection, the last state execution in the Philippines. Because we go by the belief that human life is sacred. Duterte has vowed to reinstate capital punishment by lethal injections for heinous crimes. This law will not only help us deter criminality, but also save our children from the dangers posed by the illegal and dangerous drugs. I am really in favor of the death penalty because of the rampant spread of drugs. Crime increased because of drug addicts. A bill pushing for the imposition of the death penalty by firing squad for government officials convicted of corruption and other grave cases was filed before the House of Representatives. Conviction of death penalty will be merited on cases of graft and corruption. What's up? Ang tubig, baha, pagnanakaw, korupsyon, yun ang mataas sa Pilipinas. What's down? Ang down, ang babang-baba, yung mga Pilipino. Ikulong ang mga magnanakaw. Ibalik ang death penalty para sa mga korap at para sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw. Isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat, patawad kay Father and ilanin niyo! So let's talk about death penalty in the Philippines. Hindi to bagong issue. Actually, matagal na tong umiikot sa kasaysayan natin. Nagsimula ito hindi dahil sa Pilipino, kundi dahil sa mga Kastila. Noong panahon ng kolonisasyon, ginagamit ang death penalty para sa rebellion, murder at mga lumalaban sa gobyerno. Ang method noon ay garrote strangulation. Pagdating ng Americans, pinalitan nito ng electric chair. Mas modern daw, pero pareho lang. Execution pa rin. Kahit nung Japanese occupation, tuloy pa rin ang ganitong sistema. So from the start, malinaw, ang death penalty sa Pilipinas ay hindi lang tungkol sa justice, kundi tungkol din sa power ng gobyerno. Mula matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig hanggang panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ay ipinatupad na ang death penalty bilang parusa sa mga karumal-dumal na krimen. Iba't iba pa ang paraan ng pagpatay, kabilang ang firing squad at silya elektrika. Ngunit ibinasura ito ang panahon ni dating Pangulong Cory Aquino nang binago ang konstitusyon noong 1987. Ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Asya na gumawa nito. Ngunit nang umupo si dating Pangulong Fidel Ramos, muli itong ipinatupad sa bisa ng Republic Act 7659. 46 na uri ng krimen, kabilang ang plunder, ang maaaring patawan noon ng bitay. Ngunit sa pamamagitan na lamang ng lethal injection. Nagpatuloy ito hanggang sa panahon ni dating Pangulong Erap Estrada. Matapos si Leo Echegaray noong 1999, 6 pa ang binitay sa panahon ni Erap. Pero kalaunan nagpatupad siya ng de facto moratorium, kasunod ng mahigpit na pagtutol ng Simbahang Katolika at bilang paggunita ng Jubilee Year nito. Taong 2001, panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo, nang tuluyang ibasura ang death penalty. Noong 1999, kung kailan malaking bulto ng pagbitay ay sinagawa, tumaas pa na mahigit 15% ang mga insidente ng krimen kumpara sa nakaraang taon. Issue rin ang mga posibleng pagkakamali sa desisyon ng korte. Sa kaso ni Echegaray, sinabi ni dating Chief Justice Artemio Panganiban na posibleng nagkaroon ng judicial error. Ibinaba daw dapat sa panghabang buhay na pagkakakulong ang parusa sa kanya dahil hindi naman anak o stepdaughter ni Echegaray ang kanyang ginahasa. Anak ito ng kanyang live-in partner at hindi sila kasal. Si Roberto Lara naman na nakatakdang bitay noong taong 2004 dahil sa kidnapping. Tulungan, hindi makatay ang bata. Wala sa law. Naligtas ng magkaroon ng bagong ebidensya na hindi siya ang mastermind. Sa dikit na botohan ng Korte Suprema na 7-6, muling nabuksan ang kaso niya at ng kapwa-akusadong si Roderick Licayan. Patuloy pa itong gumugulong sa ngayon. Sa desisyon naman ng Korte Suprema sa kasong rape ni Efren Mateo noong 2004, nakasaad na may judicial error rate
ng 71.77% noon sa mga death penalty cases. Reclusion perpetua ang ipinataw kay Mateo. Ngayong muli na namang binubuhay ang usapin ng parusang kamatayan. Papaano matitiyak na walang pagkakamali? Pagkatapos ng dictatorship ni Ferdinand Marcos, nagkaroon ng shift. Noong 1987, sa ilalim ni Corazon Aquino, tinanggal ang death penalty. Anong rason? Human rights concerns. Ayaw na ng bansa na magkaroon ng ganitong kapangyarihan ang Estado. Pero hindi ito totally na nawala. Pinayagan pa rin ng Constitution na ibalik ito para sa heinous crimes. Noong 1993, under Fidel V. Ramos, ibinalik ang death penalty. Bakit? Kasi tumataas ang crime rate, kidnapping, drugs, at violent crimes. So ang logic noon, kung mas mabigat ang parusa, baka bumaba ang krimen. Noong 1999, under Joseph Estrada, nagsimula ulit ang executions. Pinakakilalang kaso ay si Leo Echegaray. Siya ang unang na-execute matapos maibalik ang death penalty. Dito naging concrete ang issue. Hindi na lang batas, kundi actual na execution. A bill pushing for the imposition of the death penalty by firing squad for government officials convicted of corruption and other grave cases was filed before the House of Representatives. Under House Bill number 11211 or the proposed Death Penalty for Corruption Act filed by Zamboanga City 1st District Representative Kaimer Olaso, conviction of death penalty will be merited on cases of graft and corruption. These cases include graft and corruption as defined under Republic Act number 3019 or the Anti-Graft and Corruption Practices Act, malversation of public funds as defined under the Revised Penal Code, and with the case of plunder as defined under Republic Act number 7080. Olaso adds that the proposed bill seeks to impose the ultimate penalty of death by firing squad on public officials from the president to the lowest barangay official who are convicted by the Sandigan Bayan of graft and corruption, malversation of public funds, and plunder. Under the bill, all public officials, whether elected or appointed, including members of the military and police forces, will be sentenced to death penalty if the Sandigan Bayan convicts them. To ensure due process, the death penalty would only be carried out if certain circumstances are met, such as if the Supreme Court reaffirms the conviction has undergone the mandatory automatic review process as required by the Constitution and other applicable laws. The death penalty would also be executed if the accused has exhausted all legal remedies available under Philippine law, including appeals and motions for reconsideration. Based on the bill, the said circumstances will uphold the fundamental rights of the accused, while ensuring that the imposition of the death penalty is applied only in cases where guilt is conclusively established. Olaso filed the bill last December 16, 2024 and was referred to the House Committee on Justice last December 18. Pagkatapos nito, lumakas ang oposisyon, lalo na mula sa Catholic Church. Ang kanilang argumento, kahit kriminal, may karapatan pa rin sa buhay. At dito pumasok ang concern tungkol sa wrongful convictions. Paano kung mali ang hatol? Yan ang mga naging tanong ng karamihan. Noong 2006, under Gloria Macapagal Arroyo, tinanggal ulit ang death penalty. At hanggang ngayon, wala pa rin ito sa Pilipinas. Pero hindi natapos ang usapan. Hanggang ngayon, may mga panukala pa rin na ibalik ito para sa drugs, sa korupsyon, lalong-lalo na sa heinous crimes. Kung titignan mo ang sitwasyon ngayon, napakaraming issue ng Pilipinas. Korupsyon, drugs, killings of innocent people. At perception ng iba, may mga kriminal na hindi natatakot. Wala silang kinakatakutan kasi naniniwala sila na makakalusot sila. It was 1999 when convicted rapist Leo Echegaray died by lethal injection, the last state execution in the Philippines. His death sparked a national debate about the morality of the death penalty, leading to its abolition in 2006. But President Rodrigo Duterte has vowed to reinstate capital punishment by lethal injections for heinous crimes. This law will not only help us deter criminality, but also save our children from the dangers posed by the illegal and dangerous drugs.
The Philippine Commission on Human Rights, an independent body established to safeguard against abuses by the state, says this would contravene both the Philippine Constitution and commitments made to the United Nations. But on the streets near where Mr. Echegaray had lived, some agree with Mr. Duterte's reasoning. Pabor na pabor ako sa death penalty. Kasi I am really in favor of the death penalty because of the rampant spread of drugs. Crime increased because of drug addict. Ito ang dahilan kung bakit bumabalik ang tanong. Kailangan ba natin ng mas mabigat na parusa? May mga tao rin na tumitingin sa ibang bansa. Sinasabi nila mga bansang tulad ng Singapore at Indonesia are strict, lalong-lalo na po sa drugs. At iniisip nila baka yun ang dahilan kung bakit mababa ang krimen. What's up? Ang up, tubig, baha, pagnanakaw, korupsyon, yun ang mataas sa Pilipinas. What's down? Ang down, ang babang-baba, yung mga Pilipino. At para sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw, isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat. Patawad kay Father pero parang ilan ninyo! Tapos na ang panahon ng mga mababait at ng mga resilient. Ang mga babae, ang mga mababait, ginago. Ang mga resilient, tinarantado. Hindi na uubra sa atin yung bait-baitan, kimi-kimian, tahimik-tahimikan, patawad pero hindi po. Hindi ko sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila mababait. Sa katunayan, mga hayop sila. So bakit natin babaitan ang mensahe natin? Hindi natin kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil deserve nila ang galit, ang pikon at poot ng mga nanakawang Pilipino. Hindi tayo pwedeng kumalma. Hindi pwedeng iiyak lang. Hindi pwedeng magtitiis lang, hindi tayo kakalma. Hindi ko kayang maging magalang sa kanila dahil mga bastos sila. Mga salaula sila at mga baboy sila. Hindi natin kayang maging mabait sa kanila dahil mga walang ya sila. Hindi pwede yung mabait ka lang, mabuting asal ka. Hindi uubra sa kanila ang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. Hindi tayong pwede magalit lang ngayon, kailangan hanggang bukas, kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan, hanggang umabot ng ilang taon hanggat hindi sila nauubos. Walang mawawala sa atin kasi ubos na tayo. Kaya ang gagawin natin ngayon ay babawi na tayo. Ikulong ang mga magnanakaw. Para sa akin, hindi nga sapat ang kulong. Dapat patayin ang mga korap na magnanakaw. Ibalik ang death penalty para sa mga korap. Kaya hindi tayo pwedeng sumukulang ng ganito. Kaya hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinaswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos namin mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong. Lahat ipakulong. Bawiin ang mga ari-arian. Bawiin ang mga ari-arian. Pati atay, i-donate. Ibigay atay. Pati mata, i-donate. Walang ititira kasi nga. Pero kahit ganon, may isang issue na hindi nawawala. Ang proseso ng justice system. Kasi ang death penalty po, hindi siya instant na the next day ay if-fire squad ka na or whatever. Kailangan ng thorough investigation, evidence, at due process. At kung may mali sa
kahit isang part, posibleng mali ang hatol. Kasi may mga cases na mali ang nahuhuli. May napapagbintangan, may planted evidence. At kapag nangyari yon, pwede mong palayain ng isang tao mula sa kulungan. Pero hindi mo na siya maibabalik kung na-execute na siya. So ngayon, nandito ulit tayo. Parehong tanong, parehong debate. Ang issue, hindi lang kung dapat bang ibalik ang death penalty. Ang mas malaking tanong, handa ba ang sistema na magdesisyon ng ganung kabigat na parusa sa Pilipinas? Anong tingin nyo? Dapat bang ibalik ang death penalty sa Pilipinas? O mas kailangan munang ayusin ang sistema ng Pilipinas?